Sa dinami-raming tao sa mundo, napapatanong ka na lang kung sino talaga ang the one. Siya kaya yung katabi natin sa upuan? Nakikita natin parati sa daan? O di kaya'y ang taong tinitingala natin? O ang taong ngayon sa puwera lang? Napakaraming senaryong maiisip. Pero, ang pag-ibig ay kusang dumadating. Handa ka man o hindi. Ang pana ni Cupido ay tatama pa rin. Hanggang sa marating natin ang altar ng walang hanggan, kasama ang ating mahal. Unang kabanata. Ang simula, kung paano kami pinagtagpo at nagkakilala. Ako, yung klase ng tao na umiikot lamang sa mundo ng pag-aaral. Walang iniisip na iba. Laging nakatuon ang pansin sa mga libro, kaya palaging nasa listahan ng mga matataas ang marka. Simple lang ang buhay ko. Magugulo lamang kapag may exams. Uy, grabe! Si Krisa na naman takbo natin sa 4th year, oh! Amazing! Oo nga naman, si Krisa na naman. Ang talino talaga, Bes. Super! At hindi pa siya nakapag-aral niyan, ha? Yung best talaga! Oh my God! Amazing! Yun, ang unang beses na narinig ko ang pangalan mo. Nakuha ka agad ang pansin ko nang sinabi ng mga seniors na ang sobrang talino mo. Panandali ang nag-usisa ako kung sino ka. Pero kamakailan ay pinagsawalang bahala ko naman. Dahil nasa hinuha ko, hindi rin naman kita magtatagpo ang ating landas. Uy, Arvin! Oh, Bes. Huwag mong kalimutan bukas ha, magti-training tayo. 8 a.m. para sa awards, okay? Sinong kapartner ko, Pres? Sino nga ba? Si Krisa Santos ng 4th year. Ann! Sa aking paglingon, aking napansin ay ngiti mong kay tamis. Papalapit ka sa amin ni Pres noon. At tila bang parang nag-slow motion ang lahat. Napatulala ako. At then, there's light. Alam mo ba, na sa mga sandaling iyon, tila nagdingning ang mga tala bigla. Love at first sight. Di ko inahakalang mararasan ko ito. Pero, mas lalo akong hindi makapaniwala na ikaw at ang minsan ko nang narinig ang pangalan ay isang tao lamang. Ikalawang kabanata. Kung kailan mas nahulog ang aking kalooban. Lumipas ang mga araw na magkasama tayo sa training. Mas ganado ako sa pag-aaral dahil ikaw ang kasama. At kahit gaano pa kalayo ang pagitan nating dalawa, gagawa ako ng paraan para makatabi ka. Paasif pa nga ako nga maraming akong hindi ay maintindihan para lang makausap ka. Okay. Pwede ba magpaturo? Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit mas lalong nahulog ako sa iyo. Sa seryosong mukha, habang nagsasagot ka ng problems. Para sa akin mas gumaganda ka lalo. Yung wala kang pakialam na ang gulo na ng buhok mo at may tinta ka na ng ballpen sa kamay mo. Napakasimpleng taong lang, may walang kolorete sa mukha. Pero, napakatingkad ng kulay na naibigay mo sa mundo ko. Naging mag-best friends tayo. Naging komportable sa isa't isa. Kaya palagi na lamang magkasama pagpunta sa library hanggang sa pagkain sa labas. Hindi ko nga alam kung paano at bakit humantong tayo sa ganito. Nakuha mo yung pansin ko. Ngayon naman, ang puso ko. Ikatlong kabanata. Pangarap at pagsubok. Nang mga sandaling nasa library tayo, sumagi bigla sa aking isipan.
na gusto ko nang ihayag ang aking nararamdaman. Pinasagutan ko sa iyo isang kaperasong papel na may isang formula na nagsabi ng dati ko pang gustong isigaw. Alam mo ba, kinakabahan ako sa time na yon dahil baka hindi mo masagutan at baka reject mo ako dahil baka isang kaibigan lang turing mo sa akin. Ngunit laking tuwa ko nang sinabi mong mahal mo rin ako. Grabe, hindi ako makapaniwala na ang atin na tinatawag ko noon ay naging baby ko na ngayon. At ang taong dating pangarap lang, ngayon kasama na sa pagbuo ng hinaharap. Naging masaya ang ating pag-iibigan. Kahit busy ka sa pagre-review, ay pinaglalaanan pa rin natin ng oras ang isa't isa. At sa tuwing nagkakaproblema ay agad tayong nagdadamayan. Salamat at lagi kang nandyan kapag kailangan ko ng masasandalan. Uy, ano nangyari? Bagsak ako sa pre-board. Okay lang yan. First pre-board ka naman eh. Okay. Ika-4 na kabanata. Ang pagluha. Masasabi kong handa na tayo. Handa na tayo sa panibagong yuto ng ating buhay. Bit-bit ang singsing sa aking bulsa. Ang puso ko'y kinakabahan. Ano kaya ang magiging sagot mo? Sa tanong na dati ko pang gustong itanong sa'yo, paisa-isang hakbang papunta sa lugar na kung saan ko hihingi ng iyong kamay. Nakatitig ako sa iyo na para bang gusto ko nang sabihin agad. Ang hangarin na sana'y panghabang buhay, na tayo ay magkasama hanggang pagtanda. Tagal kong hinintay para sabihin to sa'yo, Krisa. Mahal na mahal kita. Ikaw ang gusto kong makasama panghabang buhay. Krisa Santos, bibi ko, will you marry me? Titig na titig ako sa mukha mo. Pinagmasdan ang reaksyon mo. Kinabahan ako bigla nang makita kong mangyak-ngiyak ka habang nakatingin sa mukha ko. Yun na ata ang pinaka-plot twist ng buhay ko. Ang sinabi mong hindi sa tanong kong iyon. Hindi ko agad napagtanto kung anong magiging reaksyon ko. Nagising na lang ang diwa ko na wala ka na sa gawi mo. Simula ng araw na iyon ay hindi ko na mahagilap. Makailang text at tawag na ako pero ni isa ay hindi mo sinagot. Mga ilang punta na rin ako sa bahay niyo pero di ka man lang lumabas. Opo! Opo! Oh, Arvin! Ikaw pala. Di, pasok. Ano po, Nay? Ano yung akin? Nandyan po ba si Krisa? Pwede ko ba siyang makausap? Alam na, ha? Sige. Arvin, nak. Ayaw ko talagang kausapin eh. Hindi pa ba sapat ang oras at space na binigay ko sa kanya? Ilang araw pa ba ang ibibigay niya para makausap niya ako? Alam mo naman, di ba? Para na rin kita ng 10 na anak.
At kahit masakit mang sabihin, at feeling ko, mawawalan ako ng isa pang anak. Pero, may iba ng mahalang anak ko. Vin. Kailan pa, Nay? Kaya pala lumalayo ng unti-unti ang loob niya sa akin. Kasi may mahal na siyang iba, Nay? Ganun ba? Krisa! Krisa, mag-usap na tayo! Arvin! Krisa! Arvin, no. Nay naman eh. Nanlumo ako sa natuklasan ko. Parang kumuha ang mundo ko. Ang 5 taong in relationship status. Basta-basta mo nalang kadaling itapon. Gusto kitang tanungin. Madali lang ba? Ganun na lang ba yun? Wala pang breakup, pero nakahanap ka na ng bago. Di na maalala ang mga pinagdaanan natin noon. Isang hakbang na lang, oh. Magkakatuluyan na tayo. Isang yes mo na lang at isang I do. Isang kiss na rin pala pagkatapos at tayo na agad until death do us part. Pero kaya pala nanlalamig ka na bago ko pa sabihin ang mga katagang, will you marry me? Dahil may iba ka na. May iba ka nang gustong makasama. Ang hirap naman. Kala ko tayo lang dalawa. Ba't may dumating na pangatlo pa? Riza, alam mo, nung una pa lang kitang makita, alam kong iba na yung nararamdaman ko sa'yo. Kaya hindi ko na to palalampasin pa. Pwede ba kitang maging girlfriend? Ang daya. Nakakagago naman. 5 weeks versus 5 years? Pinili mo ang taong hindi mo pa ganun kakilala at iniwan ang taong nagmamahal sa iyo ng sobra. 5 kabanata. Ang pagpaparaya. PS. Kahit masakit, kahit hindi ko kaya, ganito nga siguro kapag nagmamahal. Hindi lang puro saya, makakaramdam rin tayo ng sakit. Kahit ayaw ko mang tanggapin, wala na talaga akong magagawa. Dahil masaya na siya sa iba. Ako na lamang ang nakahawak. At habang pilit akong nakahawak, ay mas lalo akong nasasaktan. Mas dumarami ang sugat. Kaya kailangan ko na talagang bumitaw ng tuluyan. Wala na ba't lang tayo, Krisa? Ba't ganun, Krisa? Not naman, Krisa, oh. 5 taon na tayo. Pero ba't ang dali mo itapon ng lahat? Ba't ganun? Ba't mo ko iniwan? Ang sakit, Krisa. Pero wala akong magagawa. Sigurado ka na ba? Hanggang dito na lang ba tayo? Wala na bang pag-asa tayo? Please, Krisa. Bumalik ka na, Krisa. Krisa. Sagutin mo ako, Krisa. Krisa. Dahil kung hindi na kaya pa, kung ayaw mo na talagang bumalik, isa lang ang hihilingin ko sana. Please,
Ipangako mo na palagi kang masaya. Gusto ko ring sabihin sa kanya na sana ay alagaan ka. Hindi ka papaiyakin. Mamahalin ka. Hindi ka sasaktan. Papasayahin ka lalo sa mga panahong nakasimangot ka. Lahat ng nagawa at magagawa ko pa sana ay gawin niya. Kahit masakit. Makita kang nasa piling ng iba. Na sana'y ako'y dapat ang nagpapasaya. Ako'y magpapaalam na. Kahit masakit, ay bibitaw na. Pero gusto ko pa rin magpasalamat. Salamat sa panahong minahal kita. At minahal mo ako. Tanggap ko na. Nagising na ako sa katotohanan. Mahal pa rin kita. Pero, mas may mahal ka lang talagang iba. Ika-6 na kabanata. Ang babalik. Pinilit kong kalimutan ka. Pero sadyang mahal kita. Hindi ka madaling kalimutan. Pero kinakaya ko dahil masaya na nga kayo. Patuloy pa rin ba akong malungkot? Buti na lang at nandyan ang pagtuturo para aliwin ako. Naiibsan ang sakit na nararamdaman. Unti-unti ay nagiging masaya na ulit. Kaya nang makapagbiro na kung dati ay hindi ko makaya. Question number 1. A partnership without definite period of existence and which can be dissolved at any time by any of the partners is called... Sir. Renji. Sir, limited partnership. Wrong. Kaya ng extra, sir. Dissolve na kayo. Huwag na natin balikan si X kasi tapos na ang pagtatanong kay Y. Okay? So, next question. Ikaw yung nang iwan. Tapos itong sinusubukan ko ng ma-move on. Magte-text ka ng ganyan bigla. Ang kapal naman ng mukha. Teka lang. At papunta na ako. Pero pinapunta mo lang ba ako? Para ipamukha sa akin ang bago mo? Ito ba talaga ang gusto mong mangyari? Ang magmukha akong kaawa-awa? Gusto ko talagang kalimutan ka. Please, huwag mo na akong bigyan ng rason at pag-asa na babalik ka pa. Usap nga tayo. Mahal mo pa ba ang ex mo? Hindi ah. Bakit namutla ka nung dumating si Arven? Dahil ba mahal mo pa siya? Wala Ano? na. Ano ba gusto mong mangyari? Doon ka na lang sa kanya. Balikan mo na lang siya. Ano ba? Ano bang gusto mo? Ano to, ha? Paano mo to mapapaliwanag sa akin, ha? Oh, bakit? Nag-text lang naman ako ah. Bawal mamiss ang isang kaibigan. Kung gusto mong tumagal ang isang relasyon, huwag kang makialam sa lahat. Magtiwala ka naman. Tumingin ka nga sa akin. Diretsyohin mo ko. Pumili ka. Ako? O siya? Aaminin ko, may katiting na pati sa akin na gusto kong marinig ang pangalan ko. Na ako ang piliin mo. Nak, anong nangyari lang kay John? May problema pa kayo? Ewan ko, Ma'am. Bakit? Naguguluhan ka lang talaga? Alam mo, Nak, kung naguguluhan ka talaga, kung sino talaga sa dalawa pipiliin mo, pues, sundin mo lang kung anong nilalaman ng puso mo.
Basta, si Mama, nandito lang ako parati, ha? Kahit anong mga maging desisyon mo, susuportahan ka namin. Tahan na. Epilogo, ang aking karinyo. Hindi talaga natin masasabi kung ano ang nasa kinabukasan natin. Hahamonin tayo nitong maging mas matatag sa lahat ng aspeto ng pagiging tao. Ito man ay maging sanhi ng pagkawala ng pag-asa o maging sanhi upang magkaroon ng motibasyon. Nasa atin na kung paano natin haharapin ang mga pagsubok na ito sa buhay. Sobrang pasasalamat ko sa iyo sa pananatili mo sa aking tabi para maging kanlungan at maging partner ko sa kalokohan. Salamat sa pagiging ina, kapatid, best friend at partner. Kahit nagkaroon man tayo ng hindi pagkakaunawaan, sa isa't isa ay hindi mo ako iniwan. At ngayon, heto tayo. Tinatapos ang isang kabanata at magsisimula ng panibagong yugto. Ang ilan ay hindi nakatakda upang manatili, ngunit hindi ka nakatakda upang umalis. Isa siyang aral, isang pagsubok na nagturo patungo sa iyo ng aking kasiyahan. Salamat sa hindi lang pagiging nandiyan ng panandalian, kundi sa hindi mong paglisan. Para sa akin, ang pag-ibig ay isang sining na kailangang tanggapin ng buo at pahalagahan upang maintindihan natin ng lubos ang bawat parte nito. Put you before me.